Okay? So, and then, lastly, gagawin ko yung engaging activity na kapareho nung ipapasubmit sa inyo na performance task. Okay? So, kailangan natin yung 2 hours. Okay? So, sasagutan ko yung engaging activities para wala nang tanungan, maliban na lang. Siguro, sir, ano ba yung file name? Baka yun nila itanong nyo sa akin, Okay, so nagre-record na yung ating session. So, recording. Okay, so ano pong mga kailangan? So, tingin ko wala na, maliban doon sa mga paulihin na magjo-join. Okay, so simulan natin. So, regression analysis. So, medyo reading exercise muna tayo. So, it is a technique used for the modeling and analysis of numerical data consisting of values of dependent variable or response variable and one or more independent variables or explanatory variables. So, ibig sabihin, okay, ganito ang model natin. Y is equals to, okay, an independent variable with some coefficient. Let us call that as B. Plus a constant. Let us call that as A. So basically, this is our model. Okay? Now, as BS Math students, of course, ang model naman natin talaga kapag regression analysis ay ganito, So meron tayong okay? Response variable. So ito yung response. Ano ang tawag sa dependent variable kapag regression analysis? Response variable. Okay. Kapag regression analysis, anong tawag dun sa independent variable? Okay? Yan, explanatory or predictor variable. Okay? So sa independent variable, meron pa tayong dalawang synonyms explanatory, okay? Explanatory variable. Yan. Okay, ano pa? Oh, yan, predictor variable. So ano yung magkaka-synonyms? Okay, yung magkaka-synonyms, pag dependent variable, yan yung response variable. Okay? Kapag independent variable, yun yung anong tawag natin? Explanatory variable. Ano pang synonym niyan? Ito, yung mas ginagamit natin kapag regression analysis, predictor. Okay? Now, so discussion, during the course of our discussion, medyo, may interchange yung paggamit ko ng, yung mga variables names na yan. So, whenever I say dependent, yun din yung response variable. Whenever I say response variable, yun din yung dependent variable. Pag sinabi ko independent variable, yun din yung explanatory variable. Or yun din yung predictor variable. Yun din yung independent variable. So, tingnan nyo yung mga synonyms, ha? Okay? So, sa... Narinig yung mga kwentuhan mo. Okay. So, anong talagang model natin? So, response variable is equals to, meron tayong constant. Magbigay tayo example. Y is equals to 2.8. Okay. Plus. Okay? So, meron tayong okay. Predictor variable or independent variable or explanatory variable with some coefficient again.
So, halimbawa, ano yan? Uh, 5.4 x sub 1. Then, in the case of multiple linear regression analysis, marami kang predictor variables, hindi lang nag-iisa. Pwedeng, sige, dito, dalawa. Okay? So, B sub 2, sige, halimbawa, ang B sub 2 natin ay negative 3.9. Okay? And then, for example, tatlo yung ating predictor variables. Okay, plus beta sub 3, x sub 3. Okay? So, kunyari, ang beta sub 3 natin o yung coefficient ng pangatlong predictor variable ay, sige, 5.4. Ayan. Then, sa natin, sa model natin, meron tayong tinatawag na error term. Okay, yan yung ang technical na term na tawag natin doon sa error ay residual. Okay? So, ang purpose itong module 3 ay makapag-concentrate tayo dito sa residuals. Okay? Ano bang gamit niyan? Ano bang gamit ng residual? Okay? So, yan ang sinasabi nating regression model. Okay? So, ito. Yan ang sinasabi nating regression model. Okay? Now, pag isa lang, na tayo pag isa lang, ayan tingnan nyo pag isa lang yung ating predictor, okay? Sige, so, sulat natin. Pag isa lang yung ating predictor, okay? Pag isa lang yung ating predictor, okay, gaya nito, bx, okay, plus a constant, plus error, okay. So, ganyan pag isa lang yung ating predictor, so, ayan only one predictor. Okay? So, pag isa lang yung ating predictor, anong tawag natin doon? Sa model natin, simple linear regression model. Okay? So, simple linear regression model. Kapag iisa lang ang ating predictor. Okay. So, next. So, ito raw yung formula. Pero, syempre, medyo bagito pa yung nagawa nitong, nitong slide na to. No? Hindi yung formula. Yan yung specification. Yan yung statement. No? Ha? Pakibanggit mo nga. So, statement of the model. Okay, ito yung y is equals to a plus bx, hindi yan talaga formula. Although formula yan, pero more na yan, ini-state mo yung model. Ang pinakatama ay yung binanggit ko kanina, b0 plus b sub 1, x sub 1, plus some error term. Okay? Kaya lang, dito sa discussion natin, medyo intuition lang muna tayo, overview lang muna tayo ng regression analysis. Pag binasa niyo yung module, ayun, doon yung makikita talaga, doon yung mapapansin yung yung pagiging formal ng mga specifications, ng statement ng model natin. Okay? So ito pang yung pinakikiramdaman lang natin kung ano yung regression analysis. Okay? Sige. So next, tingnan nyo nga. Meron dito actually problem to Hindi lang to basta data. No? So, problem na yun So, i-examine daw natin itong dataset. Okay, so, examine natin yung dataset. So, meron tayong midterm grade. Ano kaya? Itong X. Meron tayong, meron tayong final grade na variables, no, x and y variables, okay? And then, tinatanong kayo, you're being asked, okay, ano raw yung value ng y kapag ang x ay 88? Okay, so yun ang tanong. Yun ang tanong sa atin. Okay? Now,
If you can do that, no, yung value natin na makakalculate for y, for the final grade, for the dependent variable, ang tawag doon ay predicted na value. Okay? Now, paano tayo magpe-predict ng value? Kailangan natin ng formula, ng equation. Okay, so, ganito. Ano ba yung sinasabi ko, ha? So, ulit, balik tayo dito sa tanong, ha? Ano raw ang y kapag ang x ay 88? So, what is the value of y if x is 88? Now, siguro, kung naandito yung 88, dito sa original natin na data, dito, meron kang 88 dito. Sige, dito, kunyari, may 88 ka dyan. Tapos dito ay 68. O sige, ayun, pwede mo sagutin yung tanong. Ano? Eh kaso, in the first place, wala naman eh. No? No? Okay, so ganito. What if, ano? What if you have an equation? Okay, tingnan natin ha. What if you have an equation? Okay, so ano ba? What if you have okay, an equation. Huh? So, halimbawa, meron kang ganitong formula. Y is equals to 1.01 x, okay, plus 3. Okay. Kung binigyan ka raw ng ganitong equation or formula, kaya mo bang sagutin itong tanong? If x is 88, ano? What is y? Okay? So, kung ang x ay 88, ano raw yung y? Okay? So, ang sagot is kaya natin because we are given this equation. We are given this equation. So, our goal, no, in regression analysis is to come up, okay, with this coefficient, okay, in the case of simple linear regression, and this constant. No? You must be able to calculate the coefficient of x. Ayan. Okay, yung coefficient ng x. And also, the constant. If we can do that, okay, it means we can use that formula in order to predict, okay, the value of the dependent variable y if we are given, okay, the value of the independent variable x, such as in this problem. Okay? So, ano raw yung y if x is 88? Okay? So, again, anong goal natin? Anong goal natin? Maghanap tayo nung equation. Specifically, maghanap daw tayo ng coefficient ng x. Okay? Ika-calculate natin yung coefficient ng x. And also, okay, i-determine natin itong constant. Okay? So, dun sa model natin, okay, dun sa model natin, ano? Y is equals to, ganito, bx plus a. O ito, ano? Aalamin natin yan. We need to calculate or determine, no, this coefficient and this constant. Okay? Now, do we have a formula for that? Okay, so meron. But first, admit muna natin yung mga klase nyo. Wala na? Okay, saglit ha. Change natin yung layout. Ayan. Okay? So, balik. Sayang oras. Okay. So, sino ba yun? Wala ba emoticon dito? Asan yung reaction? Walang reaction na, yung angry face? Okay.
Sige, mamaya ulit ako mag-admit. Nakabahala tayo. Okay. So, tingnan nyo ano ang goal natin sa regression analysis? So, one of our goals, marami tayong goals sa regression analysis. So, one of our goals is, ayan, i-determine yung coefficient of x and i-determine yung constant na, ayan, a. Okay. So, may formula ba tayo to calculate yung coefficient at saka yung constant na a? Meron. Okay? So, ito yung formula for a at saka for b. O, tingnan nyo tingnan nyo. Ito yung formula for b, for the slope. Okay? Ito yung for the constant. So, yun yung intercept. Okay, bakit tinawag yan na slope at saka intercept? Kasi, tingnan nyo, di ba ito ay tandaan nyo pa itong itsura na to? Tandaan nyo pa yan? Sa analytic geometry, ano yan? Ano yung equation na yan? Nasa anong forma? Nasa anong forma yan? Nasa slope, intercept. Diba? Form. Okay, equation of alang. Diba? Okay? So, slope intercept form. Kaya sige, palitan natin itong m ng b. Okay? O, pinalitan ko lang yung letters, O, yan. Tapos yung intercept, tawagin natin siya by A. O, kaya, tingnan nyo, So, itong A, no? O, yan, So, yung A, siya yung intercept. Diba? So, yung A, siya yung intercept. Ayan, Okay? Ayun, A, intercept. At saka, yung, yung B, ito yung B, yan yung B, siya yung slope. Okay? Now, may tawag tayo dyan. May tawag tayo dyan. Okay? Add tayo ng page. Okay? May tawag tayo dyan sa y is equals to bx plus a. So, ang tawag natin dyan ay equation. So, equation of the regression line. Okay? So, equation of the regression line. Okay? Bakit kaya tinawag na yan? Na regression line? Wala, tinangalan lang yan. Okay, so, ganito. Kanina, tinignan natin yung formulas for, asan yung formulas for A and B? Ito, ayan, So, ayan tinignan natin yung formulas for A and B. By the way, nagre-record ba tayo? Okay, so nagre-record Okay. So, wala na, okay. So, tingnan nyo ito yung formulas. Okay, saan ito nanggaling? Saan ito nanggaling? Ganitong istorya niyan. Okay, ganito istorya. Suppose you are given some data points. Okay, then, sige, i-plot natin yung mga data points. Ano lang, untian natin, 5 lang, okay. Now, where are you going to draw? Saan kayo magdo-drawing daw, Where are you going to draw a line in such a way that the total distance of these points from that line that you are going to draw, okay, is minimum. Pag dito tayo nag-drawing ng line, okay, sige, ulitin nga natin. Ibayin natin ang kulay. Ayan. Pag dito ako nag-drawing ng line, tingnan nyo ang total distance. Ito yun, ito yung total distance. So, ito yung D1, ito yung D3, ito yung D2, ito yung ito yung D4, ito yung D5. So, ang total distance is
D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5. Okay, sa tingin nyo, kaya nyo pa bang mag-drawing ng another straight line? Wherein the total distance of the points, each less than the total distance, than, the one, no, if we draw the line here above our data points, kaya nyo pa ba? Kaya pa. Eh di, siguro, ulitin natin, mas maganda kung i-drawing mo yung, yung line na malapit dun sa mga data points. Okay? O sige, gawin natin. O kunyari, ito yung mga data points. Yan. So, mas maganda, i-drawing natin tong line. Okay? Very near the data points. Okay? So, ito yung ating D1. Mas maliit. Mas maliit yung total distance. Okay? So, this is D4. This is D5. So, ang total distance is, again, D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5. Okay? So, tingnan nyo this distance is much, lesser than our previous line. Ito. Okay? Okay? So, look ito yung second na attempt natin na mag-drawing ng regression line. Okay? Ang total distance ng mga points from this regression line is much lesser than this total distance from this regression line. Okay? So, mas maganda itong pangalawang pagkaka-drawing natin ng regression line. Mas nami-minimize nyo yung distance. Okay? And then, ganito, using calculus, using differential calculus, or multivariate na calculus, okay? Or simple multivariable na calculus, you can come up, sige, gamitan nyo ng calculus. Ang goal nyo is ang goal nyo is to minimize yung total distance. Okay? So, ginamitan nyo ng calculus. So, meron kayo dyan mga partial differentiation, and then maxima, minima, o the minimum. Ano yung minimum distance? So, i-minimize nyo yung partial derivatives ng what variable with respect to what variable. Pag i-minimize nyo, iseset nyo sa zero yung mga partial derivatives. You can come up with systems of linear equations. Okay? So, masyadong involved. Okay? So, pag ginamitan nyo ng calculus, ayan, you can come up with, So, nung ginamitan natin ng calculus, so, you can come up with formulas for, the slope and the intercept. Formulas for, for dito. For B and A. Dun sa ating regression equation. Ayan. So yung derivation hindi na natin ipapakita. Supposedly sa statistics yun. So, hindi naman tayo umabot. Doon sa mga topics na yun, inabutan na tayo ng pandemic. Okay? So, ulit, ano yung formula natin for B and A? Balikan natin yung mga slides natin. Ayan. So, ulit saan ang galing nga? Ginamitan niya ng calculus. Alam niyo naman, mahilig akong mag-derive ng mga formulas. Kaya lang, hindi ko gagawin ngayon yan. Nalampasan na natin. Dapat dun sa math, ano ba yung statistics natin? Dun sa math na yun. Okay? So, ayan.
Now, tingnan nyo yung formula for the slope. No? Yung B. No? Yung formula for the slope. Titigan nyo. Ang dali oh. Paano ba to? XY. Tapos ito-total nyo lang. Diba? Ito, itotal nyo yung X. Ready sum ng X. Ito, Y. Diba? So, summation ng Y. Total nyo lang. Ito naman, i-square nyo lahat ng values ng X, then summation. Ito, summation ng X, tapos i-square mo. Okay? So, after calculating for the slope, for B, okay, pwede mo na i-calculate yung A. So, substitution lang. So, doon sa problem, doon sa original na problem, asan ba yung original na problem natin? Asan yung original na problem? Ito. Okay, ito yung original na problem. Okay? So, tinatanong, di ba? O, yan yung problem natin, ha? Okay. So, tinatanong, no? Ano raw yung value ng y kapag ang x ay 88? Okay? So, ang gagawin natin is, alamin natin kung ano yung regression equation. Meaning, alamin natin yung slope. Okay? Alamin natin yung slope. Okay? So, ano nga yung regression equation? Bx plus a. Okay? Alamin natin yung b. Okay? Pag alam na natin yung b at saka yung a, simpleng substitution na lang. Isa-substitute natin yung 88 dun sa x, dun sa ating regression equation. And then, masasagot natin yung tanong. What is the predicted final grade? Okay? So, what is the predicted final grade or predicted y value if x is given? It is 88. If x is 88, what is y? Okay? So, game. Asan yung formula? Formula. Where is our formula? Oops, nawala na. Ito, yung ating formula. Sir, sorry, nawawala po yung internet. Sino nawawala? Ako? Kayo? Okay, sinong nawawala? Nagcha-choppy po kayo, sir, pag may... Ako ba? Sir, sa akin din po, Chappy. Sinong choppy? Ako? Nawawala-wala po. Wala po yung signal, sir. Mahina po, putol-putol. Sino putol-putol? Ako? Opo, yung boses niya, sir, Opo, putol-putol. yung dating niya po sa amin, na puputol-putol. Nakawin, sir, delay. Ngayon. Delay lang, sir. Delayed or garbled? Yung hindi talaga maintindihan. Delay po sa akin. Sige, saglit lang. Ayun. Hi, Jer. Hindi kaya naapektuhan nung ulan? Ano? Siguro po, sir, ganun nga po. Pero ngayon. Okay na po, sir. Okay na po sa akin. Okay, ganito. Kapag ka choppy, sabihin nyo kaagad sa akin, ha? Baka salita ko ng salita, choppy pala eh. No? Okay na, ha? Saglit, titingnan ko. Wala naman akong dina-download. Saka hindi naman ako na-apektuhan pag nagda-download eh. Nag-download ako ng 20 gigabytes na K-drama habang nag-online class. Hindi naman nagcha-choppy. So, may problema talaga, ano. Okay. Pwede na ituloy? Tingin nyo.
Opo, sir. Okay, sige, sabihin niyo pag magcha-choppy ulit, ha? Okay, so ito ang ano natin, formula, ano? Okay? So, examine nga ulit natin. Ito, xy, di ano lang yan, i-multiply mo lang yung x at saka y values, then summation, okay? Total lang ito, summation ng x, summation ng y. So, ang dali, di ba? Okay, so, gawin natin yan, ano? Okay, so setup natin, ha? So, yan yung ano, yung pagkaka-encode nyo sa Excel. Okay? So, gamitan nyo ng Excel. Dito sa time series analysis, hindi tayo magmano-mano talaga ng ano, ha? Baka gagamit kayo ng calculator. Hindi ganun. Lulumutin kayo pag-analyze ng data. Okay? Baka mamaya, ibigay ko sa inyo, ano, thousands of rows. Ano, of data points. Diba, ano yung gagamitan nyo ng calculator? Okay? So, hindi naman natin pwedeng sabihin na, ano, na sir, wala akong gadgets. Aba, paano yun? Ano? Hindi naman realistic yung mga dataset na gaya nito. Tingnan nyo. Kapag time series data ba, may ganyan na data. Parang ano lang to, toy. Laruan lang to, toy data lang to, no? Para maintindihan natin paano mag-calculate. No? So, ganon. Okay, so, paano yung XY? No, paano yung mga summation? E di, isum up nyo lang using your spreadsheet application. Okay, then itong X bar, di average lang yan. Gamitan nyo ng average na function sa Excel. Okay, itong Y, ayan, e di sum. Ito, average na naman. Okay? Next. Ano yung XY? E di multiply nyo lang. 75 times 80. Ayun. 70 times 75. Ayun. 65 times 65. Ayun. And then, itotal nyo. Ayan. Okay, next. So, tingnan nyo lang kung ano yung mga kailangan doon sa formulas. Okay? Ayan. Ano yung x squared? E di, itong 5625, square lang yun yung x. Yung 4,900, square lang yung 70. Then, itotal nyo lang. Okay? Then, after doing those summations and doing these averages, okay, substitute mo lang dun sa formula for the slope, for B. Okay, so simple substitution, okay, we can come up with, ayan, so ito na yung slope natin, 0.971. Okay? So, next. So, after calculating for the slope, ba't inuna yung slope? Kasi parang doon sa dalawang formulas natin for B and A, dapat unahin yung B, yung slope, kasi gagamitin yung B dun sa A. Okay, so after calculating for B, okay, you can solve now for the intercept, no, or for the constant A. Sige, alam niyo yung average ng Y, sa simula pa lang, na-calculate na natin yan. Alam niyo yung average ng X, sa simula pa lang, na-calculate na natin. Okay, and then, yan, kakakalculate nyo lang nitong coefficient, itong slope, no, for X, yung B, kakakalculate nyo lang. So, substitute, ito yun. Okay, yung X bar, yun. Okay, so saan ang galing yan? Dito lang, di ba? Dun sa table. Pwede nyo gawin sa Excel. Okay? So, ayan. So, ito. We came up with this value for the intercept. Okay? So, ano ang ating regression equation? Ay, di yun, Okay? So, ito yung model natin. Okay, ano yung na-calculate natin na intercept? Ayan, A. Ano yung na-calculate na slope? 0.971. Okay, so, ito na yung ating equation of the regression line. Okay? So, ganito, ginawa natin yan, no, manually. Pero, kahit Microsoft Excel, kayang i-calculate, no,
yung constant, yung intercept, at saka yung slope. No? Tingnan nyo maigi ha. Punta tayo dun sa slide na kung saan ginamitan ko ng Excel. Tingnan natin kung pareho ha. O sige, tandaan nyo ha. Ang slope ay 0.971. Okay? Ang intercept ay 6.25. Okay? So, yan yung equation na regression line ha. Yung buong yan. Ayan, yung buong yan. Equation na regression line. Tingnan nyo yung resulta, no? Kapag ginamitan ng automatic ginamitan ng Excel. So, ayan. Tingnan nyo Ayan, no? Tingnan nyo. Ito yung na-calculate natin. 0.971. No? Yan yung slope. Okay, tapos 6.25 kanina. Okay? Yan yung reglet Ay, ayan 6.25 yung na-calculate natin na intercept kanina. Okay? So nagja-jive, nagma-match. Parehas, Ayan 6.25 at saka 0.971. Okay? So, tingnan nga ulit natin kung pareho yung result. Ayan So, ito, tingnan nyo. 0.971 yung manual computation natin. No, yung nakuha natin na slope. Okay? At 0.625. Okay? So, medyo naka-round up lang itong nag-manual computation ako, Okay? So, 6.25. Pero, kung titingnan nyo, kaparehas. Kaparehas nung resulta kapag ginamitan ng Excel, 6.25. I-round up nito, 6.25 din, di ba? Ayan. Okay? So, nagmamatch. Okay? So, actually, ganun din naman yung gamit ng computer. Hindi. Gumagamit ng linear algebra. Yung mga statistical software packages. Kahit pa simple linear regression. No? So, gumagamit ng linear algebra. Okay? So, ngayong alam na natin, asa na? Ngayong alam na natin yung asan ba? Ito. Alam na natin yung regression equation. Ito yung regression equation. Kaya na nating sagutin yung tanong. Ano nga yung tanong? Ano raw ang... Okay, balikan natin yung original na problem. Saglit, ito ay page 26. Balikan natin yung original na problem. Ito tinatanong nyo. Kapag daw ang x ay 88, ano daw yung value ng y? Okay? Kung alam niyo yung regression equation, edi simpleng na lang, substitution. Okay? So ulit anong y kapag ang x ay 88? Tandaan niyo, wala tayong 88 dito sa dataset. Walang x is equals to 88, wala. Okay? Pero yun ang tinatanong, ano ang y kapag ang x ay 88? Okay? So, balik tayo. Okay, so ganito. Alam na natin yung regression equation. So, it's just a matter of substituting. Okay, the value x equals to 88, into our regression equation. Remember, ito ang ating regression equation or equation of the regression line. Nung sinubstitute natin yung 88, ayun, lumalabas ng y ay 92. Now, anong tawag natin dyan sa 92 na yan? Anong term natin dyan? Dyan sa 92 na yan, predicted value. Okay? So, yan yung predicted na value. Okay, so predicted value. Okay? So, predicted value. Now, kung time series data, yung ginamit nyo sa analysis, ang tawag dyan, kapag hindi pa nangyayari yung panahon, year 2029. Okay.
pinredict mo yung value ng response variable, ang tawag doon ay forecasted. Forecast. Okay? Forecast. Kaya lang, wala pa tayo doon sa forecasting. So, wag natin tawaging forecast yan. In the first place, hindi naman time series yung data natin. Ano? So, ang tawag yan ay predicted value. Okay? So, question? Tanong. Ang mga nandito, sa gitna, mag-check na tayo attendance. So, check lang ako attendance, iyon ulit. Tapos, i-load yung ating data. Okay, save ko, download. Microsoft Excel. So, ito ay... what ganun? Okay, sige. Okay. By the way, naipaliwanag ko na itong playlist natin. Naka-upload lagi Naka-upload lagi yung mga lectures natin Okay, balik tayo sa discussion. Hindi, saglit baka hindi nyo na ako naririnig. Mag-react nga kayo. React. Annalyn. React. Stable na ba ulit? Galing. Stable na po. Stable na po, sir. Nagbubutot-butot po sa akin. React daw, react. So, lang siguro yan. Kasi may nag-stable ng iba Masad lang. Masad. Sa'yo na yan, JB. Oo. Si JB, laging yung reaction yun, yung may luha. Kala mo naman kung anong pahirap yung pinopost ko. Hindi naman. Peter niyo yan, sir. Sir, di naman po. Oh. Okay, so, tuloy natin. Okay. So, ayan, Okay, so isang application niya ng regression analysis, nagpe-predict tayo ng values. Pwede itong future values or unknown value for what? For the dependent variable given a value for the independent variable. Okay? So, ganyan ang simple linear regression. Okay? So, punta tayo sa kasunod. So, ano naman daw itong multiple regression analysis? Anong kaibahan nito sa simple regression analysis? Kapag multiple regression analysis, okay, you have more than one. Dami pong variable. Okay. You have more than one predictors. Okay? So, sige, nakita mo lang yung description na yan. Nakita mo lang yung description na yan. Kaya mo bang isulat yung model? Y is equals to, o meron kang parang intercept, coefficient ng unang predictor, coefficient ng pangalawa, di ba? Coefficient ng pangatlong predictor, okay? Plus, coefficient ng ika-nth na predictor. Okay, kung statement yan ng model, meron tayong error term. Ang tawag doon, yun yung residual. Okay? So, yan. So, sa multiple regression analysis, ganun din ang ating one of the goals. Similar din sa simple linear regression analysis. Ano yon? To determine the intercept, to determine the coefficients of the predictors. Ayan. Okay? So, ganun din. Yun ang goal natin. Now, of course, kung meron kang formula to determine yung coefficient and intercept,
kapag simple linear regression, meron din tayong formulas, no? Kapag multiple linear regressions. Okay? So, ganito. Hanap tayo ng problem. Oh. Hindi. By the way, ito. Tingnan nyo. Ayan, no? No? So, merong formula. Okay? Kaya lang, dito sa formula natin, pag sinubstitute nyo yung mga values ng mga summations, no? Sinubstitute nyo yung mga values ng sum, hindi nyo directly makukompute yung mga coefficients. No? Ang ipoproduce niyan, system of linear equations. Marunong naman tayo mag-solve ng system of linear equations. Diba? Marunong tayo mag-solve ng system of linear equations. Okay? O, sige. Mag-solve tayo ng problem. Okay? So, tingnan nyo. Ito ba ay gagamitan ng multiple linear regression? Anong sagot nyo? Oo. Bakit? Tingnan nyo. Ilan ang predictors? Dalawa. No? X sub 1 denotes the age and X sub 2 denotes the academic achievement. So, dalawa. Okay? Dalawa. So, kung dalawa yung predictors, again, more than one predictor. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng multiple linear regression analysis. Okay? Now, of course, isa lang naman talaga ang ating dependent or response variable. Okay? So, dito, pwede kayong mag-predict kapag ang edad, ang age ng tao, ng individual ay 35 years old. Okay? Tapos, ang kanyang academic achievement, siguro yan yung GPA nung college ay 1.25. Okay? Ano kaya ang kanyang income? Ano kaya ang kanyang predicted na income? Okay? So, kung titingnan nyo, wala naman dito yung 35. Yung data para dun sa 35-year-old na individual na merong GPA na 1.25 nung college. Wala, oh. Okay? Oh. Kaya ay kung gano'n yung tao, kung gano'n yung individual, meron siyang edad, meron siyang age na 35 years, at saka GPA na 1.25, ano ang kanyang predicted na income? Okay? So, gano'n. So, kailangan natin alamin yung regression equation. Okay? So, alamin yung regression equation. Now, by the way, kapag meron kang single predictor, yung equation natin, equation ng regression line. Paano kung dalawa yung predictors nyo? Okay? Di ito, naka 3-dimensional ka, Naka 3-dimensional ka. Ganito, ang equation nyo ay hindi na nagre-represent ng regression line. Ano na yan? Plane. Okay, plane. Paano kung lampas pa sa dalawa yung predictors natin? Hindi ko na ma-imagine yun. Anong tawag do? Regression what? Regression cube? Regression space? Kaya nga, itong statistics, okay, ngayong panahon, talagang dependent na masyado sa linear algebra. We're talking about yung mga vector spaces. Okay? O dependent sa calculus. Okay? We are talking about nung i-derive natin yung formula for the coefficients. Diyan napapasok yung derivative of function of variable
whose values are what? Matrices. Or vectors. So, nai-imagine nyo ba yan? Nai-imagine nyo ba yan? Diba? O sige, mag-isip kayo lang ganito. Y is equals to A. O, tinan nyo. Itong A ay matrix. Itong X ay vector siya ng halimbawa X, Y, Z. Okay? Ang B ay constant, ay di matrix din yan. Okay? So, yung modern way ng pagtuturo ng linear algebra ngayon ay talaga, pagka gusto mong matutunan yung mga higher statistics, ang pagtuturo na namin ng linear algebra ay vectors kaagad sa simula. Okay? Para masabi nyo na halimbawa, ano bang ibig sabihin ng 1, 2 na vector? O di yan yung 1, tapos ito yung 2, o ganun. No? So ganun. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na para ma-derive nyo yung formula talaga, dapat natutunan nyo to. Jacobian, matrix, okay, kaya lang, parang hindi na yun sa linear algebra, sa multivariate calculus na yun ang inaaral, So, Jacobian matrix. Ano yan? Derivative yan. Derivative yan ng function. Okay, na kung saan yung mga variables nyo ay hindi pangkaraniwang numbers ang values. Mga matrices ang values. Okay? So, yan yung mga inaaral para ma-derive natin yung mga formulas. Okay, para makalculate yung mga coefficients. Okay, nung mga predictors. Okay? So itong ginagawa natin, masyadong elementary yan eh. Ito, masyadong elementary ito, So in-state na lang natin yung formula. Okay, pero dapat yan in terms of matrices. Kaya nga nagtatanong ako dun sa mga klase nyo, ano ba? Saan ba kayo umabot bago nag-pandemic? Bago nag-pandemic, di ba? So, hindi ko magawa yun, yung mga ganon. Okay? So, tignan nyo ito yung formulas natin para makabuo ng system of linear equations. Okay? Tignan nyo So, gawin natin Okay. So, i-encode natin sa Excel. Okay. Calculate yung mga sums. I-calculate yung x squared, x2 squared. I-calculate yung x sub 1 times y. Calculate yan. Then, isinasum up. Okay? Then, finally, na-calculate nyo na yung mga sums. Yan yung kailangan dun sa formulas. I-substitute natin sa formulas. Pag sinubstitute nyo dito sa formulas na yan, hindi nyo makakalculate, hindi nyo makakalculate yung mga coefficients. Magpo-produce yan ng system of linear equations. Okay? So, i-substitute natin. Ayun. Nung sinubstitute natin, okay, dun sa formulas, dun sa tatlong equations, okay, tinan nyo nakapag-produce tayo ng, system of linear equations. Ayan. So, equation 1, equation 2, equation 3. Okay. Marunong naman tayong mag-solve, di ba? Ng linear equations simultaneously. Actually, parang unang topic din to sa linear algebra, So, kaya lang, instead of x, y, z, meron kang b sub o, b sub 1, b sub 2. So, yun yung tatlong variables nyo. Okay? So, kaya nyo bang solve yung b sub o, b sub 1, b sub 2? Oo, dapat. No? So, linear equations in 3 unknowns. So, isolve natin. Okay, pag nasolve nyo na, so, masyadong involved yung algebra, nakakainis, ang haba. No? Okay? Pero baka wala kayong points kung gagamitan nyo ng manual computations, Okay? So, ayan yung linear equations, okay? Nung sinolve natin yan, tinan nyo, 3 unknowns. Ito yung unang variable, b sub o, pangalawang variable, b sub 1, pangatlong variable, b sub 2.
nung nasolve natin yan, lumalabas na, ayan, ang B sub O for O2, ang B sub 1, ayan, negative ba? And B sub 2 ay negative 68.98. Okay? So, ano ngayon ang equation ng regression line? Actually, hindi na siya line. Ano man sabi ko? Plane na siya. Ano yung regression plane? Eh, kasi, bakit plane? Eh, dalawa tong ano yun. Dalawa yung ating variables, so yung predictors, so. Hindi na siya line, plane na siya. No? Okay, pero sige, tawagin pa rin natin yung regression line or regression plane. Okay? So, anong equation ng regression line? Eh, ano? Diba? Ito yung model natin. Ito yung model natin. Okay, may error term yan. Huwag na natin isulat. Okay. Gusto sa model, ano? Huwag na natin isulat yung error term. Nagkakaintindihan naman tayo siguro. Okay. So, substitute nyo lang yung na-calculate na B sub O, B sub 1 at B sub 2. So, ayan. Meron na tayong equation. Okay? So, yung equation na yan, okay? Oh, yan na yung magagamit natin, no? We can use, this to predict. Okay? So, sige nga, paano natin gamitin niya para makapag-predict? Okay, sige. Dito sa example natin, tingnan nyo, meron tayong individual na anong age? 35 years old. No? Ano ang kanyang academic achievement? Anong kanyang GPA? Siguro nung college, 1.25. Okay? So, yung individual na yan, ano kaya ang predicted na income? Yung kanyang kinikita. Ito. Okay? Paano? Eh kasi since alam na natin yung yung equation ng regression line o regression plane or kung ayaw nyo sabihin na line or plane kasi ang hirap na sabihin kapag three variables, tawagin nyo na lang na regression equation. Okay? So regression equation. Since alam na natin yung regression equation, so it's just a matter of simple substitution. So yung 1.25, yun yung x sub 2 para sa x sub 2 na variable. Itong age, yung x sub 1 na variable, yung simpleng substitution. Okay. So we came up with this value. So again, if x sub 1 is 35 and x sub 2 is 1.25, okay, what is y? What is the predicted value of income? No? So, ang predicted value ng income y ay, ayan, 135. Now, doon sa data natin, ano yan, in thousands of pesos. Kaya, so, ang predicted na income natin, kapag yung tao ay 35 years old na, at magaling siya nung college, 1.25 ang kanyang GPA, ayan. So, ang predicted na income niya ay 135,000 pesos. Okay? So, anong napansin nyo? Simple linear regression, multiple linear regression. Okay? Alos ganun lang din ang technique. Mas marami lang yung kinakalculate kapag multiple linear regression. Okay, so question? Question and answer. Ano? Okay, tanong, questions? Sino bang mga iniwanan na yung mobile ko? Marjen, nasan ka na? Tutulog na si Hindi po, Marjen. tulog na. Iniwan na. Camille, ikaw, nandiyan ka pa? Julia. Kim. Po. Sakit sa tenga. Mark. Ritz, ito si Ritz. Ritz. Wala na? Oo. Jasmine.
Siguro ano kayo, natutulog na lang, naglalagi na lang. Jeka? Oh, parang wala na. Annalyn? Si Kapuno, sir, tulog na. Kaya nga eh. Sir, hindi, sir. Nakikinig po ako sa inyo ng sir. Dapat may para malinaw, ano. Kahit ina-upload ko yung video natin, dapat okay po ba? Nag-echo. Jasper. Asa na si Jasper? Dapat pala hindi na-upload, yun, no? Sir Roger, walang babalikan. Hindi, kaya nga eh. Hindi ka gaya hindi ibang instructor, hindi nag-upload. Eh, kung sila hindi nag-upload, eh, bakit ako mag-upload? Sir, naka-on na lang yung video, sir. Ha? Hindi kaya nga, total, yung ibang instructors hindi nag-upload, di ba? Ayaw pati ipakita yung mga mukha nila. O, di ako, gagayahin ko na rin yun. So, dapat mayroong mga mangilang-ilang dyan na na nagtatanong. Wala man ng reaction. Oh, si Rich, nawala na. Jelly, ikaw, nandiyan ka pa? Jelly. Wala, ito mo. Ito si Prince. Ito ang sikat si Prince. Saan nga sikat si Mr. Belima? Ano to eh? Ito po, sir. Sa Salim, sir. Sa PE to sikat eh. Hindi, kanino ka nga malakas na instructor? Favorite yun ng instructor eh. Okay, sige, ituloy na natin. Okay, tuloy natin. Ganito. Sasagutan ko yung engaging activity na katulad din yung tama ba ako? Nung isasubmit nyo sa akin ng performance task. Okay? So, i-open ko yung module number 3. Okay, dito talagang pinag-iiging residuals eh. So, yun ba yung mahalagang intindihin ngayon? Okay. Baba tayo sa ito, residuals. Okay. Yan. O, sige. I-highlight natin to. Highlight natin. Draw. Marker. Ayan. So, ito residual. Titigan niyo yung formula for residual. Okay. So, sige nga, anong pagkakaintindi niyo dyan? Sa residual, kung ang y, kung ang y ay, sige nga, lagyan natin ng note. Kung ang y ay, bakit naman ganito ang kulay? Hindi, saglit, ganito. Sige, i-quit ko muna yung open board. Ito gamitin natin. Tingnan nyo sorry. Ito definition ng residual Ano ba yung y? Dito sa module natin, yung y, yun yung actual na value of y. Ano yung y? Yun yung dependent or response dependent. So, dependent variable. Okay?
Sige, ano yung merong hat? With hat. No? Or ano nga yan? Sombrero? Prime, sir. Ayun, hindi, ganun yun. Gantong, hat. So, why hat? Okay? So, dyan sa ano natin, dyan sa module natin, yung y hat, yun yung predicted value. Yung may hat, ha? So, ang residual ay, tingnan nyo definition ng residual. No? Predict actual value minus, tingnan nyo, may hat. Y minus y hat ay the actual value minus predicted value. Okay. So, ganito. Gawin natin yung unang exercise. Dun sa engaging activity, eto. Binigyan tayo ng dataset, tapos saglit ha. Etong unang pinapagawa sa atin. Etong unang pinapagawa. Lakihan ko para kitang-kita nyo. Sige, basang-basa nyo. Estimate the prediction equation or estimate the regression equation. Okay, sinabi din kung ano yung dependent variable at saka kung alin yung predictors. Ayan, ang predictors daw ay yung age at saka yung severity. Okay, so balik tayo sa data. Scroll up. Okay, so ito yung dataset natin. Okay? So, ito, ayan, So, itong age at saka severity, yan ang predictors. Yan ang independent variables. Tapos, ang satisfaction, ito ang ating response variable or anong term? Another term? Yan yung dependent variable natin. Okay? So, ganito, hindi naman bawal, hindi pinagbabawal na gumamit ng Jamovi. Okay? Or SPSS. Kung ano yung naka-install sa computer nyo, sa laptop nyo. Okay, so ganun ang gagawin ko, So, i-estimate ko yung regression equation using a statistics software. Okay, so gawin natin. So, paano bang technique dito? Siguro, ipe-paste ko to sa Excel. Mag-open ako ng Excel. Ayan. Nag-open ako ng Excel. Tapos copying ko to. Ano ba to? Copy. I-paste ko sa Excel. Ayan. So, na-paste ko na sa Excel. Yung data. Okay, and then, i-open ko yung Jamovi. Asan ang Jamovi? Ayan, Jamovi. Okay. So, ganito ika-copy-paste ko itong dataset natin sa Jamovi. Bahala kayo kung may Minitab ang gamit nyo, walang issue doon. Yung mga sanay na sa Minitab, bahala kayo. Kaya lang, yung licensing issues, May mga licensing issues tayo pag gumagamit tayo ng mga softwares, Baka hindi free yung gamit nyo, Baka pinirate nyo lang or trial version lang yun na masyadong extended na yung nyo. Okay, bahala kayo. Ito, walang licensing issues dito sa Jamovi. Kaya sa online natin, ito ang ginagamit ko. Okay. So, ipapaste ko yung dataset natin sa Jamovi. And then, itatama ko yung pangalan ng variable sa halip na ABC. So, double click ko. Tatama ko na X sub 1
Mga x sub 1? Age. Tama ba? Balik nga tayo sa Excel. Age at x sub 2. O, saglit. Ang age ay continuous. Okay, punta tayo sa x sub 2. Severity. Severity. Okay. Yung pangatlo, yung y, satisfaction. Okay, balikan ko yung isa. Mukhang hindi ko nabago yung kanyang measure type. Okay, so continuous. So, lahat ng variables ay continuous, continuous, continuous. Ayan. Okay, so close ko na yung setup ng variables. Okay. So, ayan, yung tatlong variables natin. Okay, ipa-estimate na natin yung regression equation. So, punta ako sa regression. Okay, linear regression. Okay. So, ang dependent variable natin or ang response variable natin ay itong y. Yan yung satisfaction. So, select ko yung y. Then, ipasok natin dito sa dependent variable. Okay. Now, meron tayong mga predictors na hindi numbers. Halimbawa, nominal na mga predictors or categorical, ano? Pwedeng mangyari yun, ano? Pero dyan sa example natin, dyan sa dataset natin, walang gano'n, ano? Puro numbers. Okay? Yung mga numbers, yung mga continuous na predictors, gaya ng age, at saka severity, saan natin ilalagay? Dito ba sa factors? Hindi. Kapag numbers, yung mga continuous, ilagay natin as covariates. Okay, so yung mga covariates, yung mga predictors na numeric na yung mga example niya, yung mga continuous na predictors. Okay? Nakakatawa dito sa Gemobi, wala ka nang i-click na na button para gawin niya yung analysis. Automatic on the fly lumilitaw sa output window. No? Tingnan nyo, lumilitaw sa results window. Okay, so, tingnan natin. Ayan. Okay, o, tingnan nyo Paano interpret yung output na yan? Paano natin i-interpret yung output na yan? Open nga tayo ng open board. Ayan. Okay. Sige. Copying ko to Ito. Yan. So, copyhin natin yung output ng linear regression. Okay, para ma-analyze natin, Okay, so yan yung output. O, tingnan nyo, Tingnan nyo. Meron tayong, meron tayong intercept. Yan yung constant. Tingnan nyo, ano nga model natin? Y is equals to B0 plus B sub 1 x sub 1 plus b sub 2 x sub 2 plus some error term, plus some error term. Okay. Itong intercept, okay, yun yun. So, ang regression equation natin ay, so ulit, anong b sub O? Ayun, 143.472. Ayan, yun yun, Ito yun, ayan. Okay, next. Anong coefficient ng x sub 1? Ayan, ito. Coefficient ng x sub 1. Negative. O di negative 1.031 x sub 1. Okay, so, yun yun, Okay. O, next. Finally, okay. Ano tong coefficient ng x sub 2? Ayan, ito yun, Yan, so negative 0.556. Okay? So x sub 2, x sub 2 yun, hindi x sub 3, x sub 2. Okay? So ito ang ating regression equation. So, yan ang ating regression equation. Okay? So, balik tayo sa module.
So, binigyan tayo ng dataset. Tapos, ayan, i-estimate daw natin yung prediction equation o yung prediction equation, yung regression equation. No? Okay. So, ginamit natin na response variable yung y, o predictors yung age at saka yung severity. Okay? So tapos na tayo sa number 1. Nagawa na natin. Okay? Oh. Now, sa number 2, punta tayo sa number 2, Sa number 2, inoobliga tayo na Sa number 2, inoobliga tayo na gumamit ng ng spreadsheet, software. Okay? So, ano ba yung naka-install sa inyo? Microsoft Excel or WPS? Office. Okay? So, ako, ang gagamitin ko ay Microsoft Excel. Okay? Now, obligado tayo magmano-mano para maintindihan natin yung ibig sabihin ng residuals. Okay? So, yun yung goal ng activity para sa module number 3. Intindihin yung residuals. Ano ba yung gamit ng residuals? Okay? So, gawin natin to number 2 using Excel. Okay. Tingnan natin, Dito sa module, okay, define yung residual. Ayan, Ang residual daw ay actual value minus predicted value. Eh di ang gagawin natin, i-calculate natin yung mga predicted values. Simpleng subtraction lang. Okay? O, sige. Balik tayo dito sa Jamovi. Okay. Nung ginamit natin yung Jamovi, ayan, okay, nag-produce siya ng yung coefficients ng predictors at saka yung intercept. Okay, kaya naisulat natin yung regression equation. Ito ang ating regression equation. Okay? Yan, So, babalik ako ngayon sa Microsoft Excel kasi inoobliga tayo na gawin daw sa Microsoft Excel. Okay? Yung pagka-calculate ng residuals. Okay, so babalik ako sa Excel. So, ito yung aking data. Ito yung ating data. Ayan. Ito yung aking data, So, lalagyan ko ng label. Ito ang actual na value. Ayan. Ito ang actual na value. Ayan. Okay. Tapos, ano yung ibig sabihin ng predicted value? Yun yung value kapag ginamit mo yung regression equation. Okay, so predicted value. Ano yun? Yun yung kapag ginamit mo yung yung regression equation. Okay. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng predicted value for each pair of values of x1 and x sub 2. Okay? So, kapag ang x1 ay 55, okay? Ang x sub 2 ay 50, ano ang value ng yung predicted? Ano yung predicted value ng y? Ano yung y hat? Okay? O di sige, tingnan nyo equal to, sige, ano bang regression equation? Ang regression equation ay 143 yan 0.472 143.472 okay, minus 143.472 tingnan nyo 143.472 minus 1.031 minus 1.031 times x sub 1. Eh di ito yun. X sub 1 ay yun yung age. Okay? Balik ulit tayo sa regression equation. Minus 0.556 x sub 2. Minus 0.556 x sub 2. Okay, so minus 0.556
times x sub 2. Ano yung x sub 2? Ito, severity. Check na. 0.556. Baka naman mali ako. 0.556. Okay, so tama. Hindi pwede ko nang pindutin yung yung enter key. Okay, so enter. Ayan. So tingnan niyo Tingnan niyo. Kapag ang x1, ang age ay 55, ang severity ay 50, ang predicted value natin ay 58.967. Ang predicted value ng satisfaction. Predicted value ng satisfaction. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung... Sir, choppy po. Sige. Choppy ulit. Sir, choppy po. Hintay tayo ng konti. Hintay ng konti. Choppy pa rin? Choppy? Okay na? Okay na, sir. Sigurado kayo, okay na ulit? Hindi kaya gawa ng isa ko pang laptop. Okay na? Pwede na? Sige. Tingnan nyo Kapag ang x sub 1 ay 55, ito, ang x sub 2 ay 50, ang predicted value ay 58.967. Okay? Paano nga na-calculate yan? Ginamitan. Okay? Ginamitan ng regression equation. Yan, So, ginamitan ng regression equation. Okay? Anong napansin nyo? Magkapareho ba yung actual value, yung totoong value? Ng individual, yung totoong satisfaction level ng individual. Magkapareho ba yung actual at saka yung predicted na value? Hindi, di ba? Magkaiba, Tama, magkaiba? Okay, magkaiba. Opo. Okay, sige. Ganito, ituloy natin. I-duplicate ko na lang yung itong formula, So, i-duplicate natin yung formula. Okay? Sige. I-duplicate ko yung formula, para mak-calculate natin yung predicted values. Ayan. Okay? Dumami naman masyado tong mga natin. Okay, pagbuburay natin nga. So, ayan So, ayan na yung mga predicted values. Kung mapapansin nyo, for each individual, magkaiba yung actual, yung totoo. Yung real na value ng Y at saka yung predicted na value ng Y. Magkaiba, magkaiba. Magkaiba. Sir, nawawa. Yan. So, 77 versus 82. So, magkaiba. Okay? So, magkakaiba, di ba? So, meron tayong tinatawag na error. Error in prediction. So, sulat natin. So, error. Okay. Paano natin makakalculate yung error in prediction? Di subtract nyo lang. So, actual value minus predicted value. Di yung error in prediction. Okay? So, i-duplicate ko yung formula. So, ayan. So, nakalculate na natin yung mga errors in prediction. Now, meron tayong term dito. Ano ang tawag natin dyan? Sige, balikan natin yung module. Ano sabi dito?
ang residual daw ay y sub I minus y hat sub I. So, ibig sabihin, actual value minus predicted value. Yun daw yung residual. Okay? So, ito palang error in prediction. Ito, error in prediction. Ang term pala natin dyan ay, residual. Okay? So, yan yung residual. Okay, denoted by E. Okay. Ha? So, yan yung residual. Okay? So, basically, inaalam mo kung ano yung pagkakaiba, ano yung kaibahan ng predicted value dun sa, actual na value. So, ganun lang. Ganun ang residual. Okay? So, for each observation, meron kang residual. So, dito, meron tayo ngayon, ang daming residuals, 25 na residuals. Okay? 25 na residuals. Okay, next. Yan niya, ano pang mga kailangan natin? Okay? Ito, kaya niyo bang gawin to? Sum of squares of the residuals without looking at the formula? Kaya. So, ibig sabihin, pag sinabing sum of squares of the residual, ay di i-square mo, i-raise mo sa second power, yung mga... Mission po. So, iyan na natin yung residuals, ha? I-square natin, tapos i-sum up natin, o yun na yung sum of squares of the residuals. So, ang dali nun sa Excel. So, i-calculate natin yung mga i-squared. Equal lang yan sa, sige, yung residual, i-squared natin. Tapos, sige, duplicate natin yung formula. Ayan. Okay. So, yung mga squares of the residuals, pag isinum up mo, sige, i-total natin, i-sum up natin. Okay. So, isa-sum up ko lang, sum of the squares of the residuals. Okay? So, yan lang yung tinatawag nating SS. Yan, Ayan. So, sum of squared errors or sum of squared residuals. Okay? So, yan yun. Kasi nga, yung residuals, yun yung error. Yun yung technical term sa error. Kaya lang, tinan nyo, letter E ang ginamit, error. Yan, letter E, SSE, letter E. Sum of squared residuals. Yung E, yun yung residuals. Yung error, yun yun. Okay. Ito naman, residual mean square error. Sige, tingnan nyo yung formula. Kaya nyo rin gawin yan. Okay? So, babalikan ko itong engaging activity. Uy, tapos na tayo sa number 2. Tapos na tayo sa number 2. Okay. Okay. So, ito naman. Calculate the QQ plot of the residuals. Okay? Hindi. Create a QQ plot of the residuals. Okay. Pinagbabawalan ba tayong gumamit ng statistical software package dito sa number 3? Parang hindi. Dito sa number 3, hindi. Okay? Sige, gamitan natin ng Jamovi. So, gagamitan ko ng Jamovi itong, number 3. Create a QQ plot of the residuals. Ibig sabihin, itong residuals, iti-treat natin as a variable para magawa natin ng QQ plot. Okay? So, paano gagawin natin? I-copy-paste natin mula sa Excel itong residual. Ayan, Ayan, residual. Sige, copying ko, Ayan. Ayan, Okay. Then, copy. Then, ipe-paste ko yan sa Jamovi. Yung mga residuals. Balik tayo dito sa Jamovi. Okay, dito na lang sa pang-apat na variable. Okay, ipe-paste ko. So, ayan na, i-paste ko na yung
Residuals, pangalanan natin. Residual. Ang variable name daw dapat singular. Singular. So, hindi ko lalagyan ng S. So, residual. Okay, continuous, decimal. Okay, so mukhang tama naman yung pagkakasetup. Okay, so ganito nangyari Yung residual, itinitreat natin as a variable. Okay? In fact, since mga numbers naman yan, talagang yan, variable talaga yan, yung residuals. Okay? O, sige. Paano natin ito pagagawa ng QQ plot? Quantile plot. Ay, di ang dali lang. Sige, punta tayo sa exploration. Ulit, exploration, descriptives. Okay? Pasok ko yung residual sa variables. Okay? Then punta ako sa statistics. Anong mga kailangan natin? Tanggalin ko yung N, mean, median. Tanggalin ko yung minimum. Lagyan ko ng skewness, kurtosis. Hindi, wag. Lagyan na lang natin dito sa plots. Kasi QQ plot Ayan. So, QQ plot. Okay? So, pinasok ko ulit pinasok ko yung residual as a variable. Ayan, And then, hindi ko kailangan yung mga statistics. Ang inuutos sa atin ay gawa ng QQ plot. So, dito sa plot, chinekan ko yung QQ plot. Okay? O, sige. Tingnan natin yung resulta. Ayan. So, meron na akong QQ plot ng residuals. Okay? Now, paano nyo i-interpret yan? Yung quantile plot, yung QQ plot, ganito yan Pag yung mga data points ay, actually hindi na yung data points, Okay? Yung mga points wherein ang horizontal axis natin ito, theoretical quantiles, at saka yung standardized, na value ng residuals, Okay. Yung mga points na yan, kapag malapit sa straight line, ayan, dito sa straight line, gaya niya, malamang yung variable natin, dito nga sa case na to, malamang yung residual ay normally distributed. Okay? So, gano'n, gano'n kung paano i-interpret ang QQ plot. Okay? So, tingnan nyo, nagawa na natin itong number 3. So, ano ang ginawa natin? Ano ang technique? Kinuha natin sa Excel yung mga residuals, nilagay sa Jamovi, then inutusan yung Jamovi na mag-create ng QQ plot. Okay? And then, nakita natin na mukhang normally distributed yung residuals. Okay? Sige. Ang tanong, kaya ba natin gawa ng residual ng QQ plot, yung iba pang variables? Kung gusto nyo. Sige, tingnan nyo Balik tayo sa descriptives. Halimbawa, gusto nyo gawa ng QQ plot yung X1 at saka X2. Ganito, i-reuse ko na lang gagamitin ko na lang ulit itong una nating ginamit na analysis. So, yung age, sige, yung severity, okay, yung satisfaction, sige, ipasok natin lahat. Okay, and then, paggawa natin ng QQ plot, tingnan natin ang results sa Jamovi. Okay. So, ito yung ito yung QQ plot na residual. So, mukhang normal. Ito yung QQ plot ng age. Mukhang normal din kasi malapit din sa straight line yung mga points. Ang severity mukhang normal din kasi malapit sa straight line. Okay, yung mga points natin. Itong satisfaction, mukhang normal din kasi malapit sa straight line. Okay? So, ganoon. Kung paano i-interpret yung QQ plot. Ganoon, Pero paano tayo makakasiguro talaga na na normally distributed yung mga variables natin? Gamitan nyo ng hypothesis testing. Okay? Sige. Tapos na tayo dito sa number 3, Okay. Punta na tayo dito sa number 4. Yun. Aabot pa tayo hanggang 5 o'clock. So, matatapos natin. So, bukas din na tayo mag-meet.
Okay, so number 4. Perform a statistical test. Pag sinabing statistical test, edi hypothesis testing. Mag-perform daw tayo ng hypothesis testing, ano? Para ma-determine natin kung yung residuals are normally distributed. Okay. So, ganito kasimple yun kung gagamitan natin ng Jamovi. Okay? Okay? So, ganito. Ang gagamitin natin ay, sige, balik tayo sa Jamovi, So, itong residual, itetest natin kung talagang normally distributed. Kung titingnan nyo, ang QQ-plot na residual, ay tingnan nyo ang QQ-plot na residual, yung mga tuldok, yung mga dots, malapit sa straight line. Kaya, yung residual, mukhang normally distributed. Mukhang merong normal distribution. Okay? So, mukhang may normal distribution. Okay? Kaya lang, hindi tayo sigurado. Kaya, pinagpe-perform tayo ng hypothesis testing. Okay? So, gawin natin, So, again, pag ang pagbabasihan lang natin ay yung QQ plot, mukhang normally distributed yung, yung residual. Okay? So, siguraduhin natin. No? So, gumamit tayo ng hypothesis test. Okay, meron yan, So, pupunta ako sa exploration, descriptives. Okay? Ang kailangan ko yung residual na variable. Ayan, so ipinasok ko sa variables list yung residual. Tapos, hindi ko kailangan yung ibang statistics. So, i-uncheck ko. Ang kailangan ko lang siguro itong skewness, kurtosis, at saka yung Shapiro-Wilk. Okay? Pag chinekan nyo yung Shapiro-Wilk, magpe-perform siya ng Shapiro-Wilk hypothesis test. Okay? So, ayan sige, tingnan natin. Tingnan natin yung output. Okay. So, tingnan natin yung output. Ilagay ko sa open board para masaya. Copy natin yung descriptive for the residual. Okay. Copyin ko. Ayan. So, ito na. Sige, paano kaya natin i-interpret yan? So, yun ang variable natin ay yung residual, hindi yung x1, hindi yung x2. Ito lang. Pero kung gusto nyo, gawan nyo rin ng, kung kailangan ng Shapiro-Wilk hypothesis test, yung iba pong variables. Kaya lang, sa problem natin, sa activity natin, hindi. Yun lang residual. Yung ipinapa-analyze. Okay, tingnan nyo Sa Shapiro-Wilk test, okay, Shapiro-Wilk test, Shapiro-Wilk hypothesis testing, ang HO natin, ang null hypothesis natin ay ano sa tingin nyo? Yung variable, okay, has a normal distribution. Okay? So, ganyan, di ibig sabihin, anong alternative natin? Yung variable has has non-normal, distribution. Okay? Kaya lang, implied na yun, pag hindi normal, ibig sabihin, di yung alternative niyan. Okay? Sige. Tingnan nyo, Alam natin, sa hypothesis testing, kung pinanood nyo yung correlation analysis natin, if P is less than alpha, okay? If P is, ano nga yung alpha? Ano nga tong alpha? Ito yung confidence level natin. Hindi, significance level natin. Significance level, Okay? O, yan yung significance level natin. Usually, anong significance level natin? 0.05. Pag hindi binanggit, So, yan yung significance level natin. Okay?
So, if P is less than 0.05, eh di ba, ang ginagawa natin ay nire-reject natin yung HO. Okay? Now, balikan natin ha. Balikan natin. Sa Shapiro-Wilk test, ano ang alternative, ano ang null hypothesis? Variable as a normal distribution. Okay? Kapag ang p-value, ito yung decision rule natin, kapag ang p-value ay, ayan, less than the level of significance. So, ibig sabihin, kapag ang level of significance mo ay 0.05, kaya tinitingnan mo, chinecheck mo kung ang calculated na p-value, ito, yan o, yan yung calculated na p-value, yan o, ay less than 0.05. Ano? Kapag less than 0.05, nire-reject natin yung alternative hypothesis. Okay? So, tingnan ulit natin, ha? Anong na-calculate natin na p-value? Tingin. Ayan, no? Anong na-calculate na p-value ng Jamovi? 0.302. 0.302. Ano? Less than po, sir. Hoy, sino yun? Babagsak ko yun. Joke lang. Hoy, Buster, ikaw yun na. Babagsak kita. Ano sa tingin? Alam ko 0 po. Alam ko 0.5 eh. Anong decision nyo? I-reject ba natin? 0.302 yo? Ano, i-reject ba natin yung HO? Hindi po. Hindi po. Sir, wag po. Okay, hindi. Sir, wag po, sir. So kung hindi natin i-reject ang HO, hindi natin i-reject ang HO, so ibig sabihin, ulit hindi mo ma-reject yung HO, ibig sabihin, malamang totoo itong HO. Yung variable natin, ano ngayon, yung residual natin, ito, ang variable natin ay yun yung residual, no? So, ang residual ay merong normal distribution. Okay? Kung sobrang late nitong p-value para sa Shapiro-Wilk test, kung kunyari, ang nakalculate niya 0.02, ayan, i-reject mo yung HO. Okay, yung variable ay hindi normally distributed. Kaso, hindi eh. Ang na-compute ng Jamovi na probability ay 0.3. Ang laki ng 0.3. Hindi yun mas mababa sa 0.05. O kung hindi mababa sa 0.05, hindi mo ma-reject yung HO. Kung hindi mo ma-reject yung HO, malamang totoo yung HO. Na yung variable ay normally distributed. Okay? So, dyan sa engaging activity na yan, okay? Anong sagot natin dito sa problema? Okay, dito sa problema number 4. Okay, nagperform tayo ng statistical test. Ipakita nyo lang yung output ng Jamovi. Okay, yung Shapiro-Wilk test na output. Tapos, sabihin nyo na, okay, since the p-value, okay, for the Shapiro-Wilk test is not less than, ganun, 0.05, it means that, yung residual natin, yung variable na ginamit, okay, has a normal distribution or is normally distributed. Okay? Number 5 na tayo. Last number. Okay. Test whether the residuals are correlated with each of the predictor variables. Okay. Ganito, sa regression analysis, no? Sulat na natin. In regression analysis, isulat ha. So in regression analysis,
Ayan. No? The errors, ano yung errors? Yun yung residuals na must not be, must not be correlated. Must not be correlated with any of the predictors. Bawal yan. No? Yan, ganyan. Okay. Yung mga nakikigaya lang sa atin na marurunong ng statistics. Ewan ko kung sino-sino yun, or kung saang colleges yun. Nakikigaya lang sa atin. Sa bagay, tayo naman nakikigaya din eh. No? Masaklap nun, dapat tama na yung ginagaya nila. Okay. Nakikigaya sa atin na kunyari marunong din sila ng regression analysis. Hindi nila alam itong mga ganitong bagay. No? Okay, so i-check natin. Actually, yung mga bawal eh, yung mga predictor variables, dapat hindi sila hindi sila correlated sa isa't isa. Wala ka dapat predictor variables na correlated sa another predictor variable. Okay? O sige, ito. Yung mga errors, yung residuals, hindi dapat correlated sa kahit sinong predictor. Okay. Ano gagawin natin? Di, utusan lang natin yung Jamobi. Okay, mag-perform tayo ng maraming hypothesis testing. Ang dali lang sa Jamobi. Okay? O, sige, balik tayo sa Jamobi. Jamobi. O, okay, Jamobi. Ganito gagawin natin, ha? Okay, itong residual, ayan, i-correlate natin dito sa predictors, sa X1 at saka sa X2. Okay? So, saan yun? Saan makikita yun? So, regression, correlation matrix, okay? Ipasok nyo lang yung residual at saka yung lahat ng predictors. So, ipapasok ko yung residual, papasok ko yung age, yun yung X1, papasok ko yung X sub 2. Okay. So, ayan, sa correlation matrix. O, ayan, automatic, ginawa na tayo on the fly ng result. Okay? So, siguro mas magandang copying natin yan sa another page, yung resulta para malagyan natin ng mga comments. Okay? O, sige. Correlation matrix. Ayan. So, patapos na tayo. Ito na panguli. O, sige. Paano mag-interpret nitong correlation matrix? Okay? So, tingnan nyo yung intersection intersection ng age at saka ng residual ay di ito yun, ayan ayan. Kita nyo? Sige. So, tingnan nyo ang p-value, actually, ang nakalculate na statistic ay sobrang lito. Hindi na ma-display kapag 3 decimal places. Okay? So, tingnan nyo yung intersection ng residual na variable at saka ng x sub 1 na predictor variable, okay? Yun yung magagamit natin sa hypothesis test. So, ganito. Ano ba ang HO natin? Ang HO ay there is no correlation. Okay, ang HA, there is, mukhang baliktad to pero hindi, talagang ganyan yan. There is a correlation. Hindi ko nalang isinulat yung adjective na significant, Okay? So, ulit kapag HO, there is no correlation. Okay? Kapag alternative hypothesis, there is a correlation. Okay? So, tanong. Okay. Tingnan niyo yung p-value. Tingnan niyo yung p-value. Ito ang p-value, p-value. Kapag yan ay mababa, ulit nga, if p is less than 0.05, ito ang alpha natin, reject HO. Tanong, mare-reject mo ba ang HO? Anong p-value? 0.999. Sobrang laki niyan. Hindi yan mababa sa 0.05. So, hindi mo mare-reject ang HO. Kung hindi mo mare-reject ang HO, ibig sabihin, there is no correlation.
Okay? There is no correlation between the residual, okay, between the residual, ito yung residual, and age and X1. Okay? So, yun yung sagot dun sa engaging activity. So, yung residual, walang significant correlation with X sub 1. And then, finally, tingnan nyo ulit ha, ano yung intersection? Nasaan yung intersection between, ayan, X sub 2 and the residual? Nasaan yung intersection? Eto. Okay, tingnan nyo, anong p-value? Ganun din, 0.999. Okay? So, sobrang laki ng p-value. No? Hindi siya less than 0.05. So, ibig sabihin, hindi mo mare-reject yung null hypothesis. Hindi mo ma-reject yung null hypothesis. Ay, ano ba yung null hypothesis? There is no correlation. Hindi mo yan ma-reject. No? So, ibig sabihin, there is no correlation between severity and the residual. Okay? So, from there, it's just a matter of paano nyo isusulat yung resulta. Okay? Anong write-up? Galingan nyo sa English. No, may kahalong APA format. Okay? Sige. Ano kaya to? Recorded itong Google Meet natin. Kasama kaya yung distorted. Pag hindi distorted yung recording ko, kayo may problema. Pag hindi distorted, Pag distorted, ibig sabihin ako yung may problema, Okay, so i-wrap things up na natin. Question and answer. Okay, so ito na yung performance na pareho. Saglit lang ha. Okay, so question and answer. Check ulit. I-upload nyo din po ba ngayon yung, sir? As basis yung ginawa po ngayon? I-upload. Siyempre, hindi naman ako ipakita yung mukha ko. No? Na para bang kapangit ko. Yung gano'n. May iba na yung i-upload. Kasi ino-okray nyo ini-screenshot nyo yung medyo ang pangit nilang post. Okay, saglit ha. I-open ko yung attendance. Mahilig ng okray. Ako ba mahilig ng okray? Hindi Kayo, Talaga ba? pinaglalaro yung pictures ng mga teachers. Kaya hindi sila nagre-record. Kasalanan nyo yan. Okay? Sige, saglit. po, kayo mahilig. Mag-screenshot ako so okay, so saglit F11. So screenshot 1, 2, 3. Another one, screenshot 1, 2, 3. Okay, so tanong, sinong may tanong? Question? So stop natin yung